9 ng April 2024. Violin music. It has no copyright. Noong maliit pa ako, napapakinggan ko ang DYVL ng Tacloban City. Kaya minsan nangangarap ako maging DJ o kaya announcer ng radio station ng DYMS at saka DYVL ng Tacloban. Ngayon may sarili na akong YouTube channel para maglingkod po sa inyo. Very sad music, violin music. Ay, Diyos ko. Gusto ko lang i-review sa inyo ang aking natutunan sa isang magaling na writer. Ang author na si Stephen R. Covey. Mayroon akong 7 habits o 7 na pag-uugali. Sabi niya, highly effective people. 7 habits of highly effective people. Number 1, sabi niya, ay be proactive. Ang pagiging proaktibo na tao ay wala yan sa anumang hayop sa mundo. Maaaring mas mapamahal ka.
Number 1, be proactive. Ibig sabihin, may mga bagay tayo na masusuong tayo sa ating paglalakbay. Pero, ikaw ba ay malulungkot o matutuwa? Kung iyan ay nakakalungkot, paano ka ba gagawa ng nakakatuwa na sitwasyon? Tulad ng ilong ko kumakati. Sabi niya, be proactive. Kung halimbawa, mayroon kang gustong bagay at wala kang budget, anong gagawin mo? Magtitiis ka ba o mangungutang? Ang pangungutang, magiging alipin ka ng nagpapautang. Mayroon akong kilala, 1,600 kada araw ang kanyang binabayaran. Ikaw ba ay magtitiis? So, let's be proactive on every situation na masusuong natin sa buhay natin. Number 2, ang sabi ni Dr. Stephen R. Covey ay begin with the end in mind. Mag-umpisa ka, marahil ay may iisip po ang pangarap mo sa buhay. So you will become more excited. Ako ang natutunan ko dyan, yung big why ko, mga big whys. Those are the ends in my mind. Begin with the end in mind. Importante. So that lagi tayong inspirado sa mga bagay na gagawin natin. Ano pa bang pangatlo? Ang pang-apat, kung di ako nagkakamali, ay think win-win. Sa pagkikisalamuhan natin sa mundo, kailangan panalo ka, panalo ang kapwa-tao. Hindi na, ako dati akong nagsusugal ng Lakinain at saka Monte. Ang gusto ko lagi akong panalo, which is very bad. Kasi babalik din sa atin ang mga bagay kung masama ang ginawa natin sa ating kapwa. Totoo na mayroong natawag na batas ng kalikasan na karma. Kung anong itinanim natin, yan din ang ating aanihin. Kung magtanim tayo ng sama ng loob sa ating kapwa, ay samaar ng loob din ang ating aanihin. Kaya may tinatawag na law of the farm.
Napakarami ang batas ng kalikasan. Yan, mayroon akong natutunan kay Jose Silva. Natawag na maliliit na mga bagay na yun ay mga batas ng kalikasan. Re-reviewin ko para bukas. So, tinatawag na law of the farm is isa yan sa mga principles na dapat itaguyod natin. Ang isa pa na pakikipagkapwa na prinsipyo ang tinatawag na synergize. May mga bagay na hindi tayo magkakasundo dahil iba't iba ang opinion natin. Pero kung tayo mag-uusap, we will synergize, patuloy makakahanap tayo ng solusyon para sa mga bagay na hindi natin pagkakasunduan. This synergize. Mayroon pa tinatawag na let's seek first to understand, then to be understood. Kailangan pakikinggan muna natin ang kausap natin o paparaya po tayo para magkasundo. And lastly, may tinatawag na sharpen the saw. O hasain natin ang mga bagay, kumbaga sa panalangin, kung saan kami mahina, doon kami palakasin. Hinihiling natin yan sa Diyos, kung saan tayo mahina, doon tayo palakasin. But nakakatuwa na ang aking mga vlogs, napakarami ng commercial. Then, I'm planning to monetize them. Thank you sa mga nagtitiwala. Ang tunay na, mayroong isang writer na nagustuhan ko yung kanyang sinabi, ang tunay na goals, the number one goals in life, number one goal is to enjoy it. Kung mga bagay na gusto mo, gawin mo. Huwag lang tayo makakaapak ng ating kapwa-tao. So, isa-summarize ko lang, baka maalala ko yung number 3. Number 1 is be proactive. Number 2 is begin with the end in mind. Number 3, hindi ko pa rin maalala. First things first. Ayan, salamat, nandito yung wife ko. Put first things first. Unahin, gawin ang mga dapat unang gawin. Put first things first. Number 4 is think win-win. And number 5 is seek first to understand, then to be understood. Number 6 is synergy or synergize. And number 7 is sharpen the saw. Hasain natin ang ating sarili. Let's be learned, skilled, with a successful mind. Okay, that's all for today, ladies and gentlemen. Have a nice day. Take charge. Bye-bye.